One more pa nga. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako po si Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong condition, mga titos, mga titas, mga nanay, mga tatay, lolo at lola. Mga kababayan ko, ito na yung from January 2024 hanggang March 2024 po. Lumabas po ang isang ratings po, survey ratings po ng dalawa. Si Pangulong Marcos at si BP Sara po, mga titos, mga titas. As expected, mga kababayan ko, si Pangulong Marcos ang matinding binaba. Although si BP Sara, bumaba rin siya ng konti, pero mataas pa rin ang ratings ni BP Sara. Itong si Pangulong Marcos, mga kababayan ko, yung December, I guess, from, ano ba to? 74% mga kababayan ko, or, tama, no, I mean, mga 74% nga po. Alam nyo kung anong rating niya ngayon? 55% na po. Bumaba, ang laki ng binaba po, almost 13% ang binaba niya. Anong magiging ano nito? Anong grounds bakit bumaba ang survey? Mga kababayan ko, ang survey po is ano na yan, ha? Scientific po yan. Sino ba ang nanalo yung 2024? Siyempre sila, si Pangulo Marcos at saka si BP Sara. Sino ba ang number 1 sa survey yung election 2022? Yung dalawa. O, kaya nanalo sila, di ba? Pangulong Marcos, baka pwede ka pang makabawi dito. Lahat ng aspeto from A, B, C, D, E, bumaba ka. Meron nga 40% bumaba ka eh. O anong dahilan nito? Maybe yung pangako mo, Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, hindi ko alam kung hanggang kailan kita may pagtatanggol pa. Kahapon lang po. Grabe ang mga presyo talaga. Alam nyo ba, sa mga fast food chain, nasabi ko na sa inyo to, nagtataasan sila ng product nila. Gradually, every month, mga kababayan ko. Itong January to, yung palabok ng isang fast food chain na nabubuyog, 120 lang. February, naging 125. And this March po, naging 130 na. O, gradually po makakaya ba natin yan? Before, 75 lang palabok na yan. Ay, nagkaroon ng pandemic, nagsamantala sila kasi bumawi sila, mga titos, mga titas eh. At saka mga iba pang mga ano dyan, yung mga basic necessity ng mga Pilipino, kape, asukal. Ang asukal hindi na bumaba. At mga iba pang bili ng mga pagkain, mga titos, mga titas. Ayun, disappointment ang nangyari, Pangulong Marcos. Maraming na-disappoint sa inyo. That's include me, mga titos, mga titas. At siguro sa nanonood nito, mga namimili naman sa mga palengke o sa mga grocery store, ay talagang tumataas na po. Kaya siguro ganun ang bumaba. Talagang nag-flanch yung rating ni Pangulong Marcos. Lahat ng aspeto, sa B, bumaba rin ng mga 20%. Sa C, bumaba ng 30%. O anong gagawin mo, Pangulong Marcos? Yung pangako mo, saan na? At marami pang, kaya siguro, bumaba ang ratings mo, marami pang unanswered issues. Diba? Katulad ng isang araw ng vlog ko, yung Friday. China-challenge ka ng mga kababayan natin, mga botante mo, nang magpa-test ka na para matapos na nga yun. Including First Lady Lisa Araneta Marcos. Para masagot na. At iba pang mga di umano'y ang parang nagiging pangulo dito is si Lisa Marcos. Yun ang mga pinagsasabi ng ibang mga vloggers na mga kontra sa'yo.
sana tumaas to, sana makabawi ka, pero ibang klase talaga mga kababayan ko. Ang mga kababayan natin, Pangulong Marcos, ang gusto lang talaga yung mababang bilihin lang. Hindi man sigurong sobrang baba, yung tamang-tama lang. Tingnan mo, yung isang fast food chain, lahat ng fast food chain po. At saka yung inasal na yan, lahat, nagtaas din sila. Yung McDo, basta yung McDo, nagtaas. Lahat po, nagtaas po sila. Sino ba pwedeng maging responsable dyan sa pagtataas? Ang DTI ba? Na inutil pa rin ang DTI? Oh. Eh, mas maganda nga kung magkakaisa lang mga Pilipino eh. Huwag tayo bumili muna ng mga produkto nila para maramdaman nila kung gaano kasakit sila para di sila kumita. Pero may mga kumakain pa rin ha. At isa pa mga kababayan ko. Oh, nagbabayad nga tayo ng sobrang mahal. Pero yung binibigyan nilang serbisyo, yung serving nila. Alam niyo ba yung hamburger nila? Before is medyo malaki pa sa palad ko. Alam nyo ngayon kung ano ng klaseng mga ang hamburger nila ngayon? Naku, ewan ko na lang po. Parang pandesal na po eh. Ayan po. Saan na ba? Ayan oh. Halos yung buong kamay ko hindi natatakpan dahil sa liit ang hamburger nila. Mahal po yan. Pero we pay more, they serve less, mga kababayan ko. Kaya maraming nagreklamo na eh. Anong gagawin ni Pangulong Marcos? Anong gagawin mga kabinete mo? Natutulog sa pansitan lang. Eh, wag natin sisihin si BP Sara. Eh, hindi naman siya presidente. Ang presidente si Pangulong Marcos, si PBBM. Si Ferdinand Romualdez Marcos, ang presidente natin. Anong ginagawa niya? Sa dami ng issue na hindi pa sinasagot mga kababayan ko. Minsan kasi parang naniniwala na ako kay Maharlik eh. Pero although hindi pa rin ako 100% naniniwala sa kanya. Isang araw nagbalita siya na may isang lawmaker sa Sorsogon dinala sa ospital. Hindi naman binabalita sa mainstream media. The unfounded yun na balita yung mga kababayan ko. Kaya wag din tayo maniniwala dyan. Pero itong survey na to, wake up call na to kay Pangulong Marcos. O kaya rin kay BP Sara na rin. Pero, mataas pa naman si BP Sara. Si Pangulong Marcos, rito, na sobrang bumaba. Ito mo, from 73-74%, naging 55 ka na lang. Ang baba. Samantala yung election, yung survey, napakataas mo, almost 80%. 32 million na to, 31 million ang boto mo, si BP Sara 32 million. Tapos ganito mangyayari, talagang nag-drop yung yung performance rating mo. Wala eh. Sa sobrang mahalang mga mga bilihin eh. Di mo yung mga kasabay ko tama sinasabi. Every 3 days nag-grocery sila. Kami rin every other day nag-grocery. Samantalang noon mga 90s minsan 2 weeks pa yung namin, hindi pa nauubos. Ngayon, dahil sa mahal nga po lalo, ewan ko ba yung bigas na yan? Bagay, hindi ka naman nangako Ewan ko na lang, Pangulong Marcos, sana makabawi ka rito. Makabawi sana ka rito kasi ikaw mandated ka ng taong bayan. Ang laki ng boto mo. Tapos, ang survey mo biglang bababa. Di ba? Yun. Nakakapagtaka. Sabi ni Haji Alejandro, mga kababayan ko, na lang, bawi-bawi. Pag bumaba talaga, nako. Ewan ko na lang. Grabe yung presyo talaga ngayon. Samantalang dati, 75 lang yan. Gradually, nagtataas sila. Na magiging pakinabang namin sa mga senior citizen, yung 20%, malaki pa rin babayaran namin. Although may discount kami, nag-increase naman sila. Ito mga babayan ko, shoutout muna tayo. Ang unang shoutout ko is, my first honor is birthday niya si April 10, si Shirley Mendrano. Taga Hong Kong siya. Si Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, sino ba to? Sinjin Vlog Official, Michi Tigerfield, Tiger, get well soon
Ayan, Charlene. Jane Barona Vlog, Casablanca, Doc Juday, Mama Lynn Official, Amlena Vlogs, Tess Sabala Official, Nana Eva TV, Giovanni Motorista, Di Buko, Di Papaya, Di Kalabasa, De Buko, De Watermelon, Principal King, Mayang Vlogs, Eldong SK Vlogs, Reps SK Jamming Vlogs, Ahart Purple, Junito Marinado, Mayreti Sanchez, Kapitik TV, Remy Porlino, Maricel Vlog, sino ba to? Tony Marsan, Rizal Easy Mix, si MJ Mix Vlogs, si Sikoy Angel Mix Vlogs, si Kathleen, si Chubby, may Bunso, may Latina, si Natasha Mix Vlogs, Arlene Huggs, Casablanca Vlogs, Mami ni Raj, si Eunice Burgess Tanden, Jessa Marie, Baby Yashi, and then si Malus TV, Food Trip Ranger Adventure, Guwapo Lalakso, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angelina Longason ng New Zealand, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Cindy asan ka na? Eris Neris Channel, Jarian ng Saudi Arabia, Dali Ricardo ng Israel, Evelyn Olase, Evelyn Official, Simply Grace Inaanak, Ate Isabel, si Tess Padolina, Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Perdi Albino, Kabaternaga, Roseford Adventure, Family Flower Vlogs, Jopis Official Channel, Charles Lumawig, Abo SK TV, Tita Pearl, Boss Ani, Girly Merce and Casey, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, Learn, JC is over, who else? Glendy Anuel, Mother Earth, si Akisha Pabia, John Carol Vlog, and then Andini Gymnastic, and Beth Pilapil, si Maricel Vlog, okay na, no? Si Bayang Gudang, mga kababayan ko. Pangulo Marcos, ano ba score natin ngayon? Mababa. From 73%, 55 ka na lang. All in all kay 50 ano na lang eh. Anong gagawin mo? Isipin mo yung mga bumoto sa'yo. Isipin mo kami mga kababayan mo. Kaya nga ikaw binoto, ang inakala nila eh, o inakala ko na tayo eh medyo giginhawa. Eh wala eh. Grabing taas. Tutuloy-tuloy pa rin yan mga kababayan ko ang pagtaas. Sinabi sa akin ng isang manager ng isang fast food chain, wala raw silang magagawa. May magagawa naman din kayo eh. Eh what if kung hindi kami bumili ng produkto nyo? Yun lang. Ano na lang mga babayan ko ha. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. LSS DSA mga kababayan ko. Peace sa inyo lahat. Ingat. May pag-asa pa naman tayo mga kababayan ko. Pero hindi ko alam. Bye.